Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maabsuelto na kaya si Moira sa mga kaso niya? At tuluyan na kaya itong makalabas ng kulungan? Ano ang mangyayari kay Lynette? Magandang araw at ito na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, agad dinala ni Annalyn ang nanay Lynette niya sa Apex Hospital dahil bigla itong nawala ng malay habang nagtatalo silang mag-ina tungkol sa baril na nakita niya sa kabinet ng nanay Lynette niya. Pagdating ng Apex, agad na sinalubong sila ni Robert at napayakap si Annalyn sa tatay niya habang umiiyak ito. Sinabi ni Annalyn kay Doc Luke ang pangalan at edad ng nanay niya at sinabi niya kung ano ang dapat gawin. Kaya agad sinuri ni Doc Luke ang kalagayan ni Lynette at sinabihan niya si Nurse Karen na kailangan i-CT scan ito para malaman kung tama ang diagnosis niya. Maya-maya ay dumating si Michael at tinanong si Annalyn kung ano ang nangyari sa nanay niya. Sinabi ni Annalyn na biglang hinimatay ang nanay niya dahil nagtalo sila sa baril na nakita niya sa kabinet. Ikinagulat naman ni Robert ang sinabi ni Annalyn, kaya naitanong niya kung bakit may baril si Lynette. Hindi alam ni Annalyn ang dahilan kung bakit nagkaroon ng baril ang nanay Lynette niya. Samantala, sa labi, hindi mapakali si Annalyn sa nangyaring pagtatalo nila ng nanay Lynette niya tungkol sa baril. Hindi niya alam kung saan nakuha ng nanay Lynette niya ang baril, kaya naitanong niya kay Michael kung binili niya ba yung baril. Napatingin si Michael kay Annalyn at maya-maya ay tumayo ito at sinabi ni Michael na, "Sa akin galing ang baril ng nanay Lynette mo." Ikinagulat naman ni Annalyn ang sinabi ni Michael. "Bakit naman po binigyan ng baril ang nanay ko? Ano bang alam niya sa baril?" Ipinaliwanag ni Michael kung ano ang dahilan ng nanay Lynette niya kung bakit kumuha ito ng baril dahil sa kasalukuyan si Carlos ay hindi pa nakahanap ng mga pulis at hindi natin alam kung kailan siya susulpot. Kaya nakiusap ang nanay mo na hanapan ko siya ng baril. Dahil nag-aalala at natatakot siya kaya gusto kanyang protektahan kay Carlos dahil alam niya anumang oras ay pwedeng sumulpot si Carlos. Hindi naman sinang-ayunan ni Annalyn ang naging paliwanag ni Michael. Dapat daw ay pinaliwanagan niya ang nanay niya na hindi ligtas ang magkaroon ng baril sa bahay. Sinabi naman ni Michael na kinumbinsi niya ang nanay Lynette niya pero hindi nito pinakinggan ang mga sinasabi niya dahil bilang isang ina ay gagawin niya ang lahat at itataya niya ang buhay niya alang-alang sa iyo. Humingi ng pasensya si Michael dahil siya ang naging dahilan ng pag-aaway nilang mag-ina. Pero nakiusap siya kay Annalyn na sana ay intindihin niya na lang ito dahil ayaw niya na matulad siya sa pinagdaanan sa mga kamay ni Carlos at gusto lang naman niya ay proteksyonan ang seguridad nilang mag-ina. Lalo na ngayon na baka makalaya si Moira. Ikinagulat ni Annalyn ang sinabi ni Michael. "Si Ma'am Moira? Paano naman po siya makakalaya?" Sabi ni Michael na hindi mo ba alam na nagpa-press con si Dax. Binawi niya ang lahat ng statement niya laban kay Moira at si Carlos ang itinuturo niyang mastermind ng lahat. Samantala, agad naman pumasok si Zoe sa opisina niya pagkatapos siyang kumprontahin ni Justin. Natutuwang kinakabahan si Zoe dahil sa ginawa ni Dax na hindi makapaniwala na nagtagumpay ang plano nila ng Mami Moira niya at sinunod ni Dax ang mga ito. Sinunod niya ang mga sinabi niya para makalabas ng kulungan si Moira. Maya-maya ay biglang tumawag si Moira at agad niya itong sinagot ni Zoe para i-congratulate niya si Zoe for the job well done. Tuwang-tuwa si Moira sa ginawa ni Zoe. Hindi alam ni Moira kung anong gayuma ang ginawa ni Zoe para mabilog niya ang ulo ni Dax. Habang nag-aalala naman si Zoe dahil pinaghihinilaan siya na may kinalaman siya sa ginawa ni Dax pagkatapos nilang mapanood ang presko ni Dax. Sinabihan naman ni Moira si Zoe na huwag mo na lang silang pansinin. Ang panindigan mo ay wala ka talagang alam. Dahil onting tiis na lang at onting drama ay makakalabas na ako sa kulungan na to.
Kaya isipin mo na lang kung ano ang susuotin mo sa ingrandeng pagbabalik ko. Maya-maya ay nagpaalam na si Zoe kay Moira at may gagawin pa daw siya. Samantala, pagkatapos mapanood ni Giselle at Robert ang press con ni Dax, agad hinanap niya si Zoe para kausapin ito. Tiyempo naman na kakalabas lang ni Zoe ng kwarto pagkatapos niyang kausapin si Moira. Nagkasalubong sila ni Zoe at galit na galit ito. Agad tinanong ni Giselle si Zoe kung may kinalaman ba siya sa naging statement ni Dax dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Dax na si Carlos ang mastermind dahil malakas ang kutob ni Giselle na pinananon na ito ni Moira para makalabas ito ng kulungan kaya ginagamit nila si Dax dahil halatang halata sa mga ginagawa nila. Galit naman na sinagot ni Zoe si Giselle na bakit hindi niya lang paniwalaan si Dax. Paano kung nagsasabi siya ng totoo na inosente nga ang mami ko? Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng lolo. Bakit ayaw niyo kaming paniwalaan? Mismong star witness niyo na ang nagsasabi na hindi si mami ang mastermind. Sinabihan ni Giselle si Zoe na hindi ako makakapayag na makalabas si Moira at gagawin ko ang lahat dahil siya ang totoong mastermind sa lahat. Saka umalis si Giselle na galit na galit. Samantala, sa bahay ni Harry, napanood niya ang ginawang presko ni Dax at ikinagalit niya nang si Carlos ang sinabi ni Dax na mastermind sa pagpatay kay Don Pepe. Kaya agad pinuntahan ni Harry ang lugar kung saan nagpa-preskon si Dax. Sa loob, kakatapos lang ni Dax magsalita at paalis na siya nang biglang dumating si Harry na galit at sinabihan niya si Dax na huwag kang gagawa ng kwento tungkol sa dad ko at sabay sinuntok ni Harry si Dax sa muka. Ikinabigla din ni Dax ang ginawa ni Harry sa kanya at sinabihan niya si Harry na talagang si Doc Carlos ang pumatay kay Sir Tanyag. Galit na sinigawan ni Harry si Dax na sinungaling ka, hindi totoo yan. Kaya inawat na ng mga tao si Harry at inilabas na nila si Dax. Samantala, sa Apex habang magkausap si Michael at Annalyn, dumating naman ang tatay Robert niya para sabihin kay Annalyn na okay na ang nanay Lynette niya at hinahanap siya nito. Naitanong ni Annalyn sa tatay Robert niya na kung totoong binago na ni Dax ang statement niya tungkol sa kaso ng lolo Pepe niya. Na ipinag-alala ni Annalyn ang sinabi ni Michael na baka makalabas si Moira dahil sa mga sinabi ni Dax. Sinabi naman ng tatay Robert niya na huwag mo nang isipin yun. Anak, ngayon mag-focus ka muna sa nanay mo at kami na ang bahala ng tita Giselle mo ang tungkol sa kaso ni Dax. Hindi namin hahayaan makalabas ng kulungan si Moira. Samantala, kinausap naman ni Doc Ray si Annalyn, Chang Susan at Josa tungkol sa kalagayan ni Lynette. Sabi ni Doc Ray na base sa ginawang CT scan sa nanay mo, may nakitang namumuong dugo sa utak niya at kailangan natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya sinabihan ni Doc Ray si Doc Luke na siya ang mag-a-assist sa kanya sa operasyon ni Lynette. Pero pinakiusapan ni Annalyn si Doc Ray na, Doc, with all due respect, pero ang gusto ko, ako ang mag-opera sa nanay ko. Hindi naman tumanggi si Doc Ray sa nais ni Annalyn, kaya sinabihan niya na ito na kung yan ang gusto mo, Doc Annalyn, sige, ikaw ang mag-oopera sa nanay mo. Napatingin naman sila Chang Susan at Josa kay Annalyn. Ang alam nilang gagawin ni Annalyn ang lahat, mailigtas lang ang nanay Lynette niya. Saka sinabihan ni Chang Susan si Annalyn na, sige apo, ikaw na ang bahala sa nanay mo, saka ito niyakap ng mahigpit. At maya-maya, umalis na sina Annalyn, Doc Ray para maghanda sila sa gagawin ng operasyon nila kay Lynette. Lalaya na ba si Moira? Ano ang gagawin ni Carlos ngayon siya ang sinabi ni Dax na mastermind sa pagdukot at pagpatay kay Joselito Tanyag? Maging matagumpay kaya ang operasyon ni Annalyn sa nanay Lynette niya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.